Kami po inyong sundan mga kapuso. Habang kayo ay nakikinig sa amin, pwede kayong mag-text, mag-participate sa pamagitan po ng aming mga social media accounts ng Super Radio DCBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at saka X. Hanapin lamang po ang Super Radio DCBB para makita po ang aming official social media account. Tutok na po sa mga balitang tama totoo mga kapuso, alas 6:41. At nasa linya na po natin si Mr. Jason Kenglet, ang Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Mr. Kenglet, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Carmelo, at sa lahat po ng nanonood sa kanilang programa. Opo, lumabas itong datos mula sa Philippine Statistics Authority. Tumaas daw po ang national retail price ng bigas sa ikalawang bahagi ng January 2026. Alam naman natin na yon na tumataas, pero ang kaya namin kay tinatawagan Mr. Kenglet, tama ba itong nababanggit dito? Baka mas mataas pa. Sabi ng PSA, umabot sa 43 pesos at 52 centavos ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice noong nakalipas na linggo. Na mas mataas, Enero pa yon, na mas mataas sa 43 pesos at 13 centavos ng unang bahagi ng Enero. Mas mataas din ito kumpara noong December 2025 na naitala lang sa 42 pesos at 10 centavos kada kilo. Pero mas bababa kumpara sa datos noong January 2025 na 48 pesos at saka 50 centavos kada kilo. Ano po ang inyong namomonitor tungkol dito sa national retail price ng bigas, Mr. Kenglet? Carmelo, noong huling bahagi pa ng December, napansin natin na talagang tumataas yung retail, yung presyo sa pamilyan, at kahit ang mga importers ay nagbabala ng panahon na natataas ng piso hanggang 2 piso kada kilo dahil daw sa import ban. Pero ang kailangan natin linawin, Camelo, bumagsak yung global price ng bigas ng almost 50%. Dati ay nasa $630 to $660 per metric tons po ang bilihan. Ngayon ay bumagsak siya sa $330 to $350 per metric tons. Ibig sabihin, kung landed cost mo, ibabata yan, Carmelo, para mas maintindihan natin. Dati-rati nasa 49 pesos per kilo yung landed cost ng imported rice. Kaya nga sumipa ng halos 60. Pero ngayon po, Carmelo, hindi tumataas ng 30 pesos ang landed cost. Ibig sabihin, nasa 26, 28, pinakamataas na. Kaya halos 22 pesos po ang binagsak ng presyo, landed cost. Yun ang ating hinahanap, ba't hindi makita yung ibinagsak na 20 pesos sa merkado sa imported rice. Ngayon naman po sa local rice, alam natin yung palay po bumagsak ng hanggang 10 pesos noong huling anihan. Ang binaba po ng presyo ng palay natin, Camelo, umabot ng 10 hanggang 12 pesos kada kilo. Nasaan po yung 20 pesos na binaba sa local rice? Yung po hinahanap natin at bakit ang nare-report lang yung pagtaas ng presyo pero walang pag-report bakit hindi makita yung dapat ay murang presyo po ng bigas sa mga pamilya. Opo. So yung landed cost, ibig sabihin, yun yung halaga na pinapasok dito ng presyo ng mga imported rice at saka yung local rice natin bumaba pala ng 20 pesos per kilo. Tama ba, Mr. Kenglet? Opo, kasi kung gigilingin mo na yung mas mura ka ng 10 pesos sa palay, pag giniling mo yan, may bebenta yan ng kahit talagang 20 pesos po ang dapat binagsak sa local at sa imported mas malaki, nasa 24 25 po dapat ang binagsak. Dahil bukod po sa bumaba yung global price, binabayang taripa. Opo. 40% to 15%. Kaya ang tanong natin, hindi yung nire-report lang natin yung pagtaas. Bakit hindi bumaba? Dapat nga hindi tumataas po yung presyo ng bigas. Yan po, isang taon na natin tinatanong sa NEDA, bakit puro kayo report ng mataas na presyo pero hindi nyo tinitingnan bakit hindi bumaba ang presyo po ng bigas? Sino nakinabang? At saka Mr. Kenglet, tama ba, nagtutugma ba yung sinasabi nyo? Kasi ang binabanggit dito, second half, ikalawang bahagi ng January 2026. Kailan ba yung sinasabi nyo na buwaba ang global price, buwaba pa ang taripa, dapat may nakinabang, pero hindi tayo nakinabang? Kailan ba yan, Mr. Kenglet? Kung ating matatandaan, inimpose yung Executive Order 62 July 2024. Pero mula po December 2024 ay talagang bumaba po ang presyohan ng bigas from
650, naging 600, naging 550, naging 400. Ngayon nga po, since November, naglalaro siya from 350 to $380 per metric tons. Ibig sabihin, isang taon na pong bumagsak yung global price, Oo. isang taon na rin mahigit bumaba yung taripa, Oo. tapos po, dalawang ani na ng ating mga farmers sa talagang luglug yung presyo ng palay. Oo. Yun po ang hinahanap natin. Bakit hindi nakikinabang yung consumer Oo. sa pagkalugi ng farmer at itong pagkalugi mismo ng gobyerno dahil almost 40 billion po in foregone revenues ang nawala sa kanya sa pagbaba ng taripa. Yun po ang katanong natin, Camelo. Hindi dapat sapat na sinasabing mataas ang presyo. Oo. Sino yung nakinabang, sabi nyo nga po. Opo. Yun ang dapat matagal na nilang sinahanap at kung may parusahan naman para yung lugi ng farmer at lugi ng consumer, meron pong managot. Opo. Sige po. Mr. Kenglet, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Camelo, at sa lahat po na nakikinig sa aming programa. Si Mr. Jason Kenglet, Executive Director sa mga industriya ng agrikultura o SINAG.